We'll see. Homie's got his boat and shit. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga libo-libong taga-subaybay ng Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camira. 27 years old na ngayon at tubong Cagayan pero kasalukuyang naninirahan dito sa Antipolo City. Isa ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay at gabi-gabi akong nag-aabang ng mga magagandang storyang itinatampok ninyo. Papa Dudut, lumaki ako sa hirap, nagtatrabaho bilang isang mayordoma ang aking ina. Hiwalay na sila ng aking ama dahil sumama na ito noon sa kabit ko. Wala na kaming balita sa dati naming padre di pamilya ng mga panahong yon. Papa Dudut, samantala 18 years old pa lamang ako nang magpa siya akong magtrabaho bilang kasambahay sa mansyon kung saan ay mayordoma si mama. Ito ay ang mansyon ng mga Reyes. Halos 2 dekada nang naninilbihan doon si mama. Kaya naman kilalang kilala ko ang bawat miyembro ng pamilya Reyes. At ginawa kong mamasukan bilang kasambahay para masuportahan noon ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Sa kabilang banda, isa lang ang anak noon ng mga amo ko, si John Paul, o mas kilala sa nickname nitong JP. 7 years ang tanda nito sa akin. 10 taon itong naninirahan sa Amerika at ngayon ay nagdesisyon itong sa Pilipinas na muling manirahan. Kaya naman ang buong mansyon ay abala sa paghahanda sa pagdating nito. Pagbaba pa lamang ni JP sa magarang kotse nito ay nanlaki na ang mga mata ko. Isa ako sa mga nag-aabang habang nakatingkayad sa likuran ng mga nasa unahan. Makita lamang ito. Gwapong-gwapo ako sa binatang yon na 25 years old. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay na-love at first sight ako sa kanya. Kaya naman naging curious ako noon sa anak ng mga amo ko. At isa sa mga nagkwento sa akin tungkol kay JP ay walang iba kung hindi si Mama. Ayon sa kanya, malamig na bata si JP noon, ngunit may pagkapilyo din po ito. Tapos noong magbinata ay naging chick boy daw ito, Papa Dudut. Napakaraming babae ang nilalambing nito, ngunit walang sineseryoso. Mahilig daw ito sa mga modelo at mayayamang babae na ka-level ng mga Reyes. Sa madaling salita, Papa Dudut, ay hindi maganda ang imahe nito pagdating sa usaping pag-ibig. Kaya naman nalungkot ako noon, Papa Dudut. Tingin ko kasi ay nawalan ako ng pag-asa. At saka ayoko rin namang magmahal ng isang walking red flag. Samantala noong araw ding yon ay naging abala ko sa paglilinis ng sala. Habang tinatanggalan ko ng alikabok ang isang drawer doon, ay na-curious akong buksan yon at bumungad sa akin ang mga photo album ng pamilya Reyes. Pinuklat ko yung saglit at napukaw ang atensyon ko sa isang litrato kung saan ay napakagwapo ni JP. Hindi ko noon alam, Papa Dudut, kung ano ang pumasok sa utak ko. At kinuha ko yon at nilagay sa aking bulsa. Pagkatapos ay nagmamadali akong ibinalik ang photo album sa loob ng drawer. Sa kabilang banda, pagdating pala ni JP ay dumiretso ito kaagad sa kanyang kwarto. Bababa na lang daw ito pagsapit ng hapunan. So nung matapos ako sa gawaing nakasign sa akin ay sumaglit muna ako sa aking kwarto para magpahinga. Doon ay kinuha ko ang litrato ni JP na ninakaw ko lang doon sa photo album at pinagmamasdan ko yon. Dinama ko ang imahe nito sa larawan. Napapikit ako nang makaramdam ako ng kakaibang sensasyon habang nagsasalitan sa isip ko ang JP na nasa picture at JP
na nakita kong bumaba ng kotse kanina. Ang kakisigan nito ay dumagdag sa paghanga ko rito. Kinikilig ako na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Para bigla ako nagkaroon ng malakasang inspirasyon. Nasa ganun akong imahinasyon nang humahangos na pumasok sa silid ko si Wendy, ang kasambahay din na malapit sa aming mag-ina. Humihingal nitong ibinalita sa akin na nahimatay si Mama sa kusina. Nag-aalalang pinuntahan ko ang aking ina, Papa Dudut. Fast forward, dumating ang doktor na pinatawag ng aking among babae at nung in-examine si Mama ay sinabi lang nito na kailangan lang daw ng aking ina ng ilang araw na pagpapahinga. Nagbili naman sa akin si Mama na tumulong ako kay Wendy sa pag-asikaso kay JP. Batid ng lahat ng kasambahay na si Mama lang ang pinagkakatiwalaan ni JP sa mansyon noon pa mang bago ito umalis. Hanggang sa pagdating nito ay si Mama ang hanap niya. Kaya ngayong may sakit ang mayordoma at dating yaya ni JP ay binigyan ako ng pahintulot ng aking among babae na siyang maging opisyal na tagalinis ng kwarto ni JP. Hindi nga nagtagal ay lumapit naman sa amin si JP para kumustahin si Mama. Pagkatapos noon ay pinakilala na ako ng amo ko sa kanyang uniko iho. Yang naman ako noon nang tinitigan ako ni JP mula ulo hanggang paa. Akala ko isisimangutan ako nito o susupladuhan pero nagkamali ako. Dahil ngumiti ito sa akin sabay kindat na para bang nagpapakyut sa akin. Kikiligin na sana ako noon, Papa Dudut, kasi naalala ko pala na isang walking red flag si JP. Pero napangiti din ako sa kanya bilang acknowledgement sa aking amo. Samantala, unang gabi pa lamang ni John Paul sa mansyon ay sinalubong na ito ng bumabahang alak. Hanggang sa umabot ng isang linggo ang naging selebrasyon. Papailing na lamang ako kay JP kasi alak pa rin ang hinahanap nito at hindi ang negosyo ng ama na dapat nitong pinag-aaralan. Pero Papa Dudut, isang gabi ay pinatawag ako ni JP sa kanyang silid at hindi ko alam kung ilang minuto akong tumayo muna sa harapan ng pintuan ng kwarto bago nagpa siyang kumatok. Narinig ko ang malagong natinig mula sa loob ng nagsabing, "Pasok na." Nang buksan ko ang pinto ay nakita ko itong naka-boxer short at walang pangitaas na damit si JP. Nakaupo sa carpeted na sahig at nasa harapan nito ang mga nakatumba ng bote ng alak. Naya akong pumasok. Nanatili lamang akong tila tuod na nakatayo sa pintuan at nilingon ako ni JP. Kunot ang noon nitong inutusan akong pumasok. Nataranta naman akong pumasok. Sinabihan din ako nitong isarado ang pinto at ilak. Nagtaka ko kung bakit kailangang ilak ang pinto pero sinunod ko pa rin siya. Pagkatapos ay sinabihan ako nito na maupo sa tabi niya. Sinunod ko naman siya at marahan akong umupo. Bumilis ang tibok ng puso ko noon, Papa Dudut. Halos hindi ako makahinga sa kabang bumabalot sa akin noong mga sandaling yon. Samantala ay nakaramdam din ako ng disappointment sa mga magulang ni JP dahil kahit na mayaman sila ay wala silang panahon para sa kanilang anak. Kaya tuloy walang ginawa ito kundi ang uminom ng uminom. Pero kung wala sanang sakit si Mama na pagsabihan na niya ang binata. Kay Mama lang naman kasi sumusunod itong si JP, Papa Dudut. Pero ngayon wala si Mama dahil nagpapahinga para gumaling. Ayon, palaging wasted ang itsura ng binata. Sir, bakit niyo po ba ako pinatawag? Ano ba talaga ang ipag-uutos ninyo sa akin? Tanong ko kay JP habang napapalunok. Ikaw ha? Kanina ko pang napapansin na panay ang tingin mo sa katawan ko. Baka naman maghahasa mo na ako niyan. Natatawang biro nito sa akin. Kahit na hindi ko nakikita, alam kong namula noon ang pisngi ko noong mga sandaling yon sa sobrang pagkahiya. Kaya agad akong umiwas ng tingin lalo na sa kanyang boxer shorts kung saan ay bumabakat na ang kung ano at parang gustong kumawala pa.
Well, that guy's Pero really Papa great for you. Dudut, Let's sa see him halip pop in. na sagutin niya ang tanong ko, ay nagsimula magkwento si JP tungkol sa sarili niya. Ako naman ay ngayon ko lang nasaksihan ang ganong klaseng pagkukwento. Siguro ay gusto lang talaga akong makausap ni JP ng mga oras na yon. At naisip ko na ang isang tulad ko ay pwede niyang mapanghinga ng sama ng loob sa mga taong hindi niya maintindihan. Unang-una na ang kanyang mga magulang na pinipilit siyang pinapahawak ng negosyo nila. Gayong ang gusto nito ay maging piloto ng eroplano. Ang mga kaibigan niyang nasa tabi lang niya sa oras ng pagsasaya ay isa-isang nangawala sa tuwing nagkakaproblema na. Wala raw totoong tao sa buhay ni JP. Kahit ang mga babaeng ibinigay niya ang mga luho, puro wala rin daw kwenta. Sa kabilang banda ay naglakas loob akong sumingit. Merong totoong tao sa buhay mo, Sir JP. Ikaw, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Yeah, I think it's heist time. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. At merong taong nagpapahalaga sa iyo ng totoo. Ang sabi ko. Oo, at isa na doon ang mama mo. Sabi naman niya sa akin habang napangiti at tila ba nabunutan ng You tinik just had to play this today? ang kanyang mabigat I don't know, just, at you know, makirot had a, na dibdib. rough day brewing today, so I wasn't Hindi doing naman ako well, so I makagalaw went to dahil Deathloop, but napatitig totally sa removed akin ang from amo ko. Deathloop, so sort of Sana determined maging to totoo beat ka rin this sa now that akin, I can Kamira. just run it at a decent frame rate, Pagpapatuloy so- niya habang bumalik ang Yeah. lungkot sa And kanyang I had pisngi. to, I've been like replaying it lately because I Lumapit naman ako sa kanya at Yeah, tinawakan ko ang kanyang kamay para paganin ang kanyang kalooban. man. Pero Papa Dudut, agad niyang hinawakan ang mga braso ko at sa kanya ako inilapit sa kanyang mukha. Napatras ako. Nabigla ako sa ikinilos ni JP at langhap ko ang amoy alak nitong bibig kaya batid ko. Nalasing lamang ito at hindi alam ang ginagawa. Tumayo ako at sinabing kailangan na akong umalis. Ngunit Papa Dudut, hindi ako pinayagan ni JP. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ko at hinatak ako pabalik. Kaya naman napahiga ako sa kama. Nangingiting dinaganan ako ni JP at natatakam niya akong tinitigan. May experience ka na ba? Pilyo niyang tanong sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Yeah, can we get a couple mods in here? Can we get a shout Virgin out for ka pa ba, Shaz, Kamira? Shaz, for you, this is your Diretsahang second stream, tanong niya right? sa Your akin. second or third stream, right? Sa halip na sagutin ay Pretty into this, sampalang so, sagot ko sa kanya. Oo, yeah, virgin pa folks. ako. At plano ko lang ibigay yon sa lalaki mapapangasawa ko, no? Sinabi ko yon kay JP habang pumapalag ako sa pagkakadagan niya sa akin. Hindi naman natinag ang binata sa malamyang sampal na ibinigay ko. Kaya mas lalo pa niya akong dinaganan. Pwede ba, Sir JP, tigilan niyo na itong ginagawa ninyo? Sisigaw ako. Natataranta ko nang sabi noon sa kanya. Pero sa halip na makinig sa akin at pinagtawanan lamang niya ako, hindi mo magagawa sa akin yan. Totoo pala talaga ang sinasabi ng mga babae mo na isa kang walking red flag. Nakaka-disappoint ka. Galit na sabi ko sa kanya habang sinusubukan kong makawala. Sa kanyang pagkakapatong sa akin. Ngunit hindi nagpatinag si JP sa akin, Papa Dudut. At sa halip ay napalunok pa ako ng maramdaman ng matigas na bagay na sumasagi sa kanyang harapan. Itinulak ko ang binata. Kahit ultimate crush ko ito ay ayaw kong maging isa lamang sa mga babae nito. Yun ang sinasabi ng isipan ko, ngunit ang puso ko ay umaalma. Tumututol. Nais nitong manatili ang binata sa pagkakadagan sa akin. Sa mahinang boses, sinabi ni JP sa tenga ko na nais niya akong makasama ngayong magdamag. Nais niyang ipadama sa akin ang kaligayahang hindi ko raw magagawang kalimutan. Papadudot sasagot sana ako, subalit naging mapangahas ang sumunod na kilos ng binata. Agad nitong nailapit ang labi sa nakaawang na labi ko. Nasyak ako sa bilis ng mga pangyayari. Daig pa ako ang naengkanto ng matikman ko ang labi ng aking ultimate crush.
kay tamis ng show them unang some halik love, na see yon. what they're up to. Go hang Hindi ko out. po may paliwanag, Have a good Papa Dudut. time. And yeah, hopefully I'll be in there too. Sinabihan ko ang utak ko na manahimik at pinagbigyan ng puso na yakapin ang once in a lifetime na pagkakataong yon sa piling ng taong lihim kong minamahal. I'm kind of wondering if you work in the Shenandoah tonight. Tuluyan na akong naging tuod na hindi nakakilos It's at 9. Jesus, it's nagpatiano early. na lamang So, sa mga susunod pang kaganapan. Papa Dudut, hindi ko pinansin ang sinabi ng utak ko na isang walking red flag si JP. Kaya wag daw akong bibigay, pero bumigay pa rin ako. Samantala ay tinanggal ni JP ang boxer shorts sa harapan ko at ako rin mismo ang nagalis ng mga kasuotan nito magmula pang itaas hanggang sa pang ibaba. 15 minutes ago. At sa kanya inumpisahan na haplusin ang bawat bahagi ng katawan kong inosente pa sa karanasan. Di naman ng nananabik niyang mga kamay ang mga mahiwagang parte ng aking katawan. Yeah, man, I got no Naglaruan problem. niya I don't sa even kanyang know if they palad have ang to malambot type in na the chat. kabundukan ko. I also don't want na anyone naging to feel dahilan like they para have to mapaungol open a tab. ako. If you want to open a tab, you got, you know. Nang magsawa naman si JP ay binuka niya ang hita kong pinagkublihan ng mahiwagang I lagusan just appreciate people hanging na out. kaasama-sama. Every time. And literally every time Nilasap to this niya day, every time ang I stream, makapanindig I'm just always balahibong surprised lasa that ng people sariwang show up. katas. So, Napaangat ako noon appreciate all of you. sa pagkakahiga ko. Ngunit agad akong pinigilan ni JP at nilagay ang That, daliri sa wonder sort of labi ko. never goes away. Nangangatal I ako sa feel like it should never nerbiyos. go away. I don't know, you know, like, Nang tutukan ako ni JP at simulang iparamdam sa akin kung paano nito bibinyagan at pag-iisahin ang aming katawan. Magkahalong saya. At sakit naman ang naramdaman ko nang subukan na ni JP na maglabas-masok sa mayumi kong perlas. Hanggang sa tuluyang mawasak ang perlas na pinakaiingatan ko. Gusto kong sumigaw ng malakas, subalit ang tanging lumalabas sa bibig ko ay mahihinang bulong ng pag-ibig na ako lang ang nakakarinig. Hindi ko nga namalayan na hindi lang pala si JP ang nakayakap sa akin kundi nakakapit na rin ako ng mahigpit sa likod niya. Na tila ba mahuhulog ako sa kumunoy kung bibitaw ako. Bagay na nagustuhan at nagpagana kay JP. Kaya naman lalo pa nitong binilisan ang pagdidilig sa bulaklak na bago pa lamang umuusbong. Hanggang sa hindi na namin makayanang pareho ang ginhawang dulot ng pag-iisang yon. At hinayaan naming makaraos kami sa sarap. Naiyak ako. Hindi ko alam kung ang luha bang nilabas ng mga mata ko ay dahil sa tuwa o sakit o sa emosyong hindi ko kayang ipaliwanag. Itinula ko si JP at nagmamadaling dinampot isa-isa ang mga damit. Walang salitang lumalabas sa bibig habang sinusuot ang mga yon. Nakatingin lamang sa akin ang binata hanggang sa tumakbo akong palabas ng silid. Papadudot mula ng gabing yon na umalis na ako at hindi na muli pang nagpakita sa mansyon para magtrabaho. Inanap ako ni JP ngunit maging si Mama ay tikom ang bibig sa kinakaroonan ko. Hindi raw nito alam kung saan ako nagpunta. Ang totoo ay pinagtakpan lamang ako ni Mama. Sinadya ni Mama na hindi sabihin kay JP ang pinagtataguan ko dahil iyon ang bilin ko sa aking ina. Alam na ni Mama kung ano ang nangyari ng gabing yon dahil ipinagtapat ko yon sa kanya. Gustuhin mang magalit ni Mama sa alaga niya pero hindi niya magawa dahil batid niyang ginusto ko rin yon. So suportahan na lang daw niya ako kung ano man ang maging desisyon ko. Samantala, sa isang kaibigan ako nagtago. Hiyang-hiya ako sa mga nangyari kay John Paul dahil madali akong nakuha nito at sa sarili ko dahil hindi man lang ako nag-isip. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin na matagal nang ikinukubli para sa binata. Ngayon ay nahihiya akong humarap sa lahat sa takot na malaman nila ang nakakahiyang pangyayaring yon. Nang mabalitaan ko na bumalik na sa Amerika si JP, maghahalong lungkot at saya ang naramdaman ko. Lungkot na hindi na ako ito makikita at saya dahil makakabalik ulit ako sa mansyon para matulungan ang aking ina. Pagbalik ko sa mansyon, ay inutusan ako ng aking ina na linisin ang silid ni JP at pagkatapos ay ilak na ito dahil
Matagal ulit itong matitenga. Sumunod naman ako. At doon ay napagtanto ko na lamang na wala na talaga si JP. Yung nangyari sa amin ay isa lamang one night We did stand. spray it. Masyado akong umasa na totoo yung sinasabi niya sa akin nung nagtatali kami na mahal niya ako. Nasabi lamang niya yon kasi nasasarapan siya sa ginagawa namin. Pero hindi talaga yon ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa huli iniwan din niya ako. Sino ba naman kasi ang papatol na anak mayaman sa isang mutsatsang katulad ko? Samantala, lumipas sa mga buwan at nabalitaan ko na lamang na ikakasal na si JP. Nalungkot at halos maiyak ako nung malaman ko yon. Pero mabilis din ako nakamove on sa mga nangyari. Dahil na-realize ko din na iniligtas ako ng tadhana kay JP dahil na rin sa masamang reputasyon nito bilang isang walking red flag. Sa kabilang banda, ang nasabing kasal ni JP ay hindi rin tumagal dahil after 6 months, nabalitaan ko na lamang na nag-divorce na raw ang mga ito. Nang time na yon ay nag-resign na rin ako sa trabaho dahil pumasa ako noon sa isang scholarship para makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. At yun na nga papadudot, binago noon ang buhay ko dahil makalipas ang halos 5 taon ay nakatapos din ako ng pag-aaral. Architecture ang natapos ko. And guess what? Nakapasok pa ako bilang isa sa top board passers. Papadudot sa ngayon ay nagwo-work na ako sa isang firm dito sa Quezon City, pero dito kami nakatira ni Mama sa Antipolo City. Nag-resign na rin si Mama bilang mayordoma ng mga Reyes at hindi ko na pinagtrabaho si Mama dahil kaya ko naman siyang sustentuhan. Pinagpahinga ko na lamang siya palagi dahil matanda na rin siya. With regards sa walking red flag, yes, ganon pa rin si JP hanggang ngayon. Noong nalaman niyang single pa ako ay panayang message niya sa akin sa Facebook at Messenger kahit pa ilang beses ko na siyang binak. Oh no! Ewan ko ba, Okay, bakit there ang you go. kulit-kulit pa rin ni JP hanggang ngayon. Pero papadudot kung tatanungin mo naman ako kung meron pa akong spark na nararamdaman para sa kanya. Sadly ay wala na. As a friend, pwede pa. Pero as a boyfriend or asawa, pass na lang muna ako. Ayoko sa lalaki yung walking red flag. Hindi naman sa choosy ako o maarte pero relasyon at pag-asawa ng pinag-uusapan dito. Kung pipili lamang ako ng lalaki, syempre yung green flag na. Yung lalaking responsable at mapagmahal. Yung alam kong mahal ako at kailanman ay hindi ako mangangamba sa kanyang katapatan. Hope you're doing well. Dahil alam kong hindi siya titingin sa ibang babae. At yun nga papadudot, dito ko na muna tatapusin ang aking sulat. Sana'y mabasa mo pa rin po ito at mapiling itampok. Abangan ko ito at maraming salamat in advance. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Camira. Maraming salamat Camira sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming himpilan sa aking YouTube channel. Sa pag-aasawa, pag-isipan mo munang maigi at huwag basta-bastang magpadala sa iyong emosyon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ang piliin mo para maging karelasyon ay yung puro green flag. Yung akma sa standard at prinsipyo mo. At hanggat maaari ay huwag na huwag kang pipili ng isang taong puro red flags. Bagamat kapag umibig ka na ng tuluyan ay hindi mo rin naman masusunod ang yung sinet na standards. Ganun pa man ay tiyakin mo na mahal ka niya at mahal mo siya. Huwag kang umuo sa kanya kung hindi ka sigurado sa mga nararamdaman mo. Tandaan ninyo na ang pag-ibig at kasal ay hindi yan laro. At bawat desisyong gagawin ninyo ay malaki ang magiging epekto nito sa inyong buhay. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na mga kwento. Sana po makapag-subscribe na po kayo dyan, narrated by Jason Steele, and syempre po ang aming Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Makikilala niyo po dun si Jem, si Kai, si Gian at si Gianna, at syempre ang inyong si Papa Dudut. Ang aming pong weekly family vlogs po yan.
Yan po ay Gianna Vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po. Isang magandang gabi sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong napakagandang programa. Tawagin mo na lamang ako bilang Katarino, 25 years old at kasalukuyang salesman dito sa Kuwait. Narinig ko ang tungkol sa inyong programa mula sa mga kasamahan kong Pinoy rito sa Kuwait na nakikinig ng inyong programa sa pamamagitan ng internet. At may mga nag-engganyo sa akin na mga kasamahan ko na sumulat sa Papa Dudut Stories sa inyong Papa Dudut YouTube channel. Dahil meron daw akong love story na worth sharing daw. Kaya heto, nagpasya na akong sumulat sa inyo. Dear Papa Dudut, ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay isang istorya ng kamartiran ng isang lalaki pagdating sa pag-ibig. Isa kong ulila na lumaki sa isang bahay ampunan sa Maynila. Dahil sa lumaki ako mag-isa ay masasabi kong matatag ako at hindi madaling sumuko lalo na sa mga hamon ng buhay. Pero Papa Dudut, sa kabila nito ay isa akong taong emosyonal. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Mayroon ako naging kasama noon sa bahay ampunan, si Rina. Tulad ko ay isa rin siyang ulila at lumaki sa bahay ampunan na nakagisnan ko. Matanda siya sa akin ng 10 taon dahil sa mas matanda siya noon sa akin. Ay siyang isa sa mga nag-alaga at nagpalaki sa akin. Papa Dudut, naging magkaibigan kami ni Rina. Pero dahil sa super close naming dalawa, ay masyado akong nasaktan nang dumating ang araw na kailangan na niyang umalis ng bahay ampunan dahil siya ay nasa 18 taong gulang na. Yun kasi ang regulasyon ng bahay ampunan na kinalakhan namin. Na kapag sumapit ka na sa edad na 18 ay kailangan mo nang lumabas. Papa Dudut, nang lumabas si Rina ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. 8 taong gulang ako noong mga panahong yon. Gustuhin ko mang sumama na lamang noon kay Ate Rina sa paglabas niya pero alam ko noon na hindi po pwede. Kaya naman sinumpa ko na lamang sa sarili ko na hahanapin ko si Rina pagkalabas ko ng bahay ampunan. 10 taon pa ang lumipas, Papa Dudut, ay lumabas na rin ako ng bahay ampunan. Doon ay naghanap ako ng trabaho at maswerte namang natanggap bilang isang service crew sa isang kilalang fast food chain. Nag-concentrate ako sa trabaho ko noon para makaipon ng pera para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Pero kasabay ng trabaho ko ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang sumpa na hahanapin ko si Rina. Inanap ko siya, Papa Dudut, pero noong una ay nabigo ako. Gusto ko nang sumuko noon, pero siguro ay naaawa sa akin ng Diyos. Kaya isang araw ay isang pagkikita ang hindi ko inaasahang magaganap. Good morning, ma'am. Welcome to... Natulala ako nang makita ko ang isang pamilyar na babae sa aking harapan. Ate Rina? Tanong ko. Siyempre nagulat siya sa akin. Hindi na niya ako namukhaan. Kilala mo ako? Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay umorder muna siya sa cashier ng kanyang order. At nang matapos ay tinulungan ko siyang dalhin ang kanyang order sa kanyang napiling pwesto. Doon ay tuluyan na akong namukhaan ni Rina. Katarino, ikaw ba yan? Tanong niya sa akin. Buti naman at nakilala mo ako, Ate Rina. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ang laki mo na at saka binatang-binata ka na. Kailan ka pa lumabas ng ampunan? Tanong pa niya sa akin. Matagal na, noong 18th birthday ko, kaya eto ko ngayon, sariling sikap, tugon ko sa dati nag-aalaga sa akin sa ampunan. Biro mo parang kailan lang, ikaw yung pinakamalikot na bata sa hospisyo.
Tapos ngayon binata ka na. Nakangiting pagpapatuloy ni Rina. Natigilan ako saglit sapagkat sa kanyang mga ngiti muli akong nabighani sa kanyang angking kagandahan. We'll see. I'll probably get 6 in like Kumusta ka 10 na, years Katarino? from now, but Muling tanong sa akin ni Rina. not Eto, super mabuti down. naman Paid ako. $100 Masaya kasi nagkatrabaho agad ako pagkalabas ng for hospisyo. Nag-ipon ako ngayon ng pera para It's just makapag-aral like, ako ng just a couple of kolehiyo. extras. Like, Sagot ko. I'm not gonna do that. Nakita mo na ba ang That's magulang okay. mo? I'll be alright. Hindi Thanks, na ako though. maasa na makikita ko Appreciate pa the yung offer, mga but nope. tunay kong magulang, Ate Rina. There's people out there that are Pagpapatuloy like, ko. yeah, I don't understand why every Pagkatapos, company is ako naman charging ang $100 nangumusta for video sa games. kanya. Like, sorry, what? Lumingon Play ako these sa games? paligid at mukhang wala namang masyadong customer ang fast food chain na pinagtatrabahuhan ko. Kaya ayos lang kung makipagkwentuhan muna ako kina Rina. Pero pagbaling ko sa kanya, nabakas ko sa kanyang mukhang sobrang kalungkutan. Eto ako, sawi sa buhay, reply niya sa pangungumusta ko sa kanya. Dahil sa akin narinig ay na-curious ako. Paano ka naging sawi sa buhay? Ano ba nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Mahabang storya, Katarino. Basta simula nang umalis ako sa hospisyo, naging sawi na ako. Ewan ko ba? Mahirap palang buhay sa labas ng bahay ampunan. Kwento niya sa akin. Alam mo ba kung sino ang napangasawa ko? Nagulat ako sa kanyang tanong. May asawa ka na? Kung sa bagay, ilang taon na rin ang lumipas simula na magkahiwalay tayo. Si Emil ang napangasawa ko. Sabay kaming lumabas noon sa hospisyo dahil nga pareho kaming 18 years old na noon. Pagkalabas namin siya na ang nakatuluyan ko. Kwento pa niya sa akin. Pero hindi naging mabuti ang buhay ko sa kanya. Hindi siya naging mabuting asawa sa akin. Hanggang ngayon pasakit pa rin siya sa buhay ko. Madalas kaming mag-away tapos kailangan ko lang nalaman na may kabit pala siya. Hi, Katarino. Nagkamali ako ng desisyon sa pagpili ko sa kanya bilang asawa. Nakakalungkot naman pala naging buhay mo. Sabi ko sa kanya na may simpatya. Ikaw may asawa ka na ba? Siya naman ang nagtanong sa akin. Halata ko sa mata niya ang interes sa buhay ko. Naku, wala pa. 18 pa lang ako at saka gusto ko munang makapagtapos ng pag-aaral bago ako mag-asawa at magtayo ng pamilya. Tugon ko. Siya nga pala, anong trabaho mo? Saan ka nagtatrabaho? Kasambahay ako. Day off ko ngayon. Nagpapalipas na ako ng oras dito kasi ayaw ko doon sa bahay. Puro problema sa asawa ko ang nadadatnan ko. Malungkot na reply ni Rina. Papa Dudut, hindi ko akalain na noong araw na yon ay muli kaming paglalapitin ng tadhana. Kaya sobrang katuwaan ko nang muli kaming magkita. Ang dami kong gustong ikwento sa kanya noon dahil matagal din kaming nagkawalay pero hindi sapat ang oras namin dahil may trabaho ako noon. Pero gumawa talaga ako ng paraan para muling mapalapit sa kanya. Una, hiningi ko sa kanya ang kanyang numero at doon ay madalas na kaming magpalitan ng text. Hanggang sa nag-decide kaming magkita tuwing bakanting oras namin. Kaya simula noon ay nanumbalik ang pagkakaibigan namin ni Rina. Doon ay naging masiyahin ulit ako. Marami tuloy ang nakapansin ng pagbabago ko tulad na lamang ng kaibigan kong si Rika. Okay. Mukhang masaya ka ngayon ha, Katarino. At saka napapansin ko, halos isang buwan ka ng kakaiba. As in kakaiba yung aura ng mukha mo. Hindi ka naman dating ganyan Teka, ano ba? Sino ba ang nagpapasaya sa iyo ha? Tanong ng aking kaibigan sa akin. Ngunit isang mahiwagang ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Siguro may girlfriend ka na. Hindi talaga tumigil noon si Rika na makakuha ng scoop mula sa akin. Naku, wala pa akong girlfriend, Rika. Pero masaya ako. Kasi nakita ko na yung taong matagal ko nang hinahanap. Sagot ko. Natatandaan mo yung palagi kong kinikwento sa iyo dati? Nag-isip-isip sandali si Rika. Tila nire-recall yung mga madalas kong ikwento sa kanya. Yun ba yung first love mo nung bata ka pa? Yung bang nag-alaga sa iyo sa bahay ampunan? Tama ba ako?
Tumango ako bilang tugon. Yeah, I won. You still play. Sino siya, Katarino? Pakilala mo naman sa akin. Excited na wika pa ni Yeah, Rika. that's crazy. $100 plus what? Nakita mo na siya, Rika. $10 Madalas siyang nasa fast food natin tuwing linggo. Wika ko. You know, they're Saglit na nag-isip-isip ang aking kaibigan hanggang sa matandaan niya ang aking tinutukoy. Yun ba yung babaeng customer na madalas kumakain sa fast food na pinagtatrabahuhan natin? Siya pala yun. Tumango ako. Si Ate Rina yun. Tulad ko, ulila at lumaki rin siya sa bahay ampunan. Pero dahil sa mas matanda siya sa akin ng 10 taon, ay isa siya sa mga nag-alaga sa akin. Alam mo ba, Rika? 7 taon pa lang ako noon, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, humanga na ako sa kanya. Hindi lang sa taglay niyang kagandahan, kundi sa kababaan niya ng loob. Si Ate Rina ang palagi kong kasama noon. Madalas din niya akong patulugin. Ramdam na ramdam ko noon na mahal niya ako. Kaso umalis din siya sa bahay ampunan nang mag-18 years old na siya. Alam mo, Rika, simula nang umalis si Rina sobra akong nalungkot noon. Kaya sinumpa ko noon sa sarili ko na pagkalabas ko ng bahay ampunan, hahanapin ko si Rina. At nagbunga naman ang paghahanap ko sa kanya kasi tinulungan ako ng Diyos para magkalapit kaming dalawa. Kwento ko. Medyo semeryoso ang mukha ng aking kaibigan. Mahal na mahal mo pala siya, Katarino. Aaminin kong nalungkot ako nang sumagi sa aking isipan ang katotohanan. O Rika, sa maniwala ka o hindi, siya pa rin ang pinapangarap kong makasama. Kaso hanggang panaginip na lang kasi may asawa na si Ate Rina. Pagpapatuloy ko pa. Nakaramdam naman ako ng simpatya sa aking kaibigan. Ay sayang naman kung ganun. Pero siguro naman, Katarino, hindi mo naman pangarap maging kabit. Oo naman, wala akong balak na sirain ang relasyon niya sa asawa niya. Tanggap ko na hanggang magkaibigan lang kami ni Ate Rina. Ang gagawin ko na lang maging mabuting kaibigan sa kanya. Pero ilalang ko pa rin ang buhay ko sa kanya. Tugon ko. Oo, Papadudot, ganun ko kamahal si Rina. Kahit noon pa lang. Alam kong malabong maging kami na, pero ayos lang sa akin. Ang pagmamahal ko naman ay hindi humihingi ng kapalit. Mamahalin ko siya at ilalaan ang aking buhay sa kanya. Kahit na wala akong aasahang pagmamahal mula sa kanya. Samantala, isang araw ay muli kami nagkita ni Rina sa mall at namasyal. Tapos dinala ko siya sa isang fast food at doon ay nilibre ko siya ng makakain. Pero agad kong napansin na parang malungkot siya at malalim ang iniisip. Bukod sa nakita ko yung mga pasa niya sa braso, kaya nag-decide akong tanungin siya tungkol doon. Ate Rina, kanina ko pang napapansin sang galing yung mga pasa mo sa braso. Nag-aalala kong tanong sa kanya. Heto? Okay, aaminin ko sa'yo. Nag-away kami ni Emil. Sinaktan niya ako pero nanlaban ako sa kanya. Kaya heto lang ang inabot ko. Pag-amin ni Rina sa akin. Bakas ko sa kanyang mga mata ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Maybe not now. Hindi sa nangingialam ako pero bakit ba kayo madalas mag-away ng asawa mo? Concerned kong wika. Marami kaming pinagtatalunan. Pera, bisyo niya, at saka yung pambababae niya. Kamakailan nga lang nadiskubre kong may kabit pa siya. Nakaramdam ako ng galit nang ikinuwento ni Rina ang kanyang sinapit sa kanyang asawa. Anong ginawa mo? Usisa ko sa kanya. Nagkasagutan kami na nauwi sa away at sakitan. Sabi ko sa kanya, iwalayan na niya yung kabit niya pero napag-alaman kong buntis na pala. Ayun, masama pa rin ang loob ko hanggang ngayon. Paglalahad pa niya. Ate Rina, bakit hindi mo na lang hiwalayan ang asawa mo? Naawa na kasi ako sa'yo. Puro na lang kasi pasakit yung hatid niya sa'yo. Naawang wika ko sa kanya. Hindi ko magagawa yon, Katarino, kasi mahal ko pa rin ang asawa ko. Malungkot niyang pag-amin. Samantala, Papadudot, ay hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin.
sa pananakit ni Kuya Emil sa babaeng pinakamamahal ko. At Rina, ayaw kong sabihin sana ito pero hindi ba masyado kang nagpapakatanga? Tandaan mo, isang malaking katangahan ang kamartiran. Hindi ka na nire-respeto ng asawa mo. Bakit ka pa magpapakatiis sa isang taong walang galang sa'yo? At hindi na asawa ang tingin sa'yo. Ate Rina, maawa ka naman sa sarili mo, ang sabi ko sa kanya. Ewan ko ba, Katarino? Maski ako hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. May mga pagkakataon na hindi na ako masaya kay Emil at gusto ko nang humiwalay. Pero madalas ay nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa totoo lang, nilayasan ko na nga siya minsan pero hindi ko rin kinaya kasi nga hindi ko kayang mawala siya sa tabi ko. Tawagin mo man akong tanga, Katarino, pero wala talaga akong magawa. Ang sabi pa ni Rina na handang magpakamartir alang-alang sa pag-ibig. Papadudot, hindi ko maitago ang pagkaawa noon kay Rina dahil hindi siya masaya sa piling ng asawa niya. Ramdam na ramdam ko ang pasakit niya. Bukod kasi sa babaero at mabisyo ang napangasawa niya ay madalas siyang saktan at pagbuhatan ng kamay nito. Nang mga panahong yon ay gusto kong ipayo sa kanya na hiwalayan na niya ang asawa niya. At sa halip ay sumama na lamang sa akin sapagkat ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Pero Papadudot, kahit na ilang beses saktan si Rina ng asawa niya ay mahal pa rin niya ito. Kaya lihim akong nasasaktan noon. Samantala isang araw ay nalaman ko kay Rina ang katotohanan na siyang nagpadurog ng puso ko. Siguro hanggang dito na lang ang pagkikita natin. Panimula niya. Tatapatin na kita. Madalas kami mag-away ni Emil dahil sa'yo. Pinagseselosan ka na niya. Palagi niya akong binabantaan na kapag nakipagkita pa raw ako sa'yo, ikukulong na raw niya ako sa bahay. O kung hindi man daw sasaktan ka na raw niya. Ayaw kong mangyari yun. Pero Ate Rina, hindi ba may ibang babae na siya? Hindi ka mahal ng asawa mo. Kung mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan at hindi ka niya ipagpapalit sa ibang babae. Sa puntong yun ay hindi ko na maitago sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit mas pinili niyang kumawala sa aking pagkakayakap. Katarino, kaibigan kita at malaki ang pasasalamat ko sa mga tulong mo sa akin. Yun nga lang nakukonsensya ako kasi nagiging pampagulo ako sa buhay mo. At saka ayaw kong mapahama ka. Katarino, sige na, aalis na ako. Pagkatapos ay nagtangka na siyang umalis, ngunit agad ko siyang napingilan. Alam mo ba, matagal akong nangulila sa iyo simula nang umalis ka sa hospisyo. 10 taon kong hinintay ito. 10 taon akong umasa na sana'y magkita pa ulit tayo. Alam mo ba, pagkatapos nung umalis ka doon, sinumpa ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na ako naman ang lalabas ng hospisyo ay hahanapin kita. At heto, naawa sa akin ng Diyos at siya na mismo ang naglapit sa ating dalawa. Ate Rina, nang magkita ulit tayo, pinangako ko sa sarili ko na hindi kita iiwan at ibubuhos ko sa iyo ang buong buhay ko. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay pa tayong dalawa. Ate Rina, mahal na mahal kita. Yon ang paglalahad ng aking tunay na nararamdaman. Napatingin lamang sa akin si Rina at naiiyak. Nararamdaman kong meron siyang pagmamahal para sa akin. At yung sinasabi niyang pagmamahal sa asawa niya, nasasabi lang niya yon bunga ng kanyang malaking takot na nasa loob ng kanyang dibdib. Hanggang sa nagsalita na rin siya. Bata ka pa, Katarino. Marami ka pang makikita na higit pa sa akin. Pagkatapos noon, ay muli akong iniwan ni Rina sa gitna ng kawalan. Papadudot yon ang isa sa mga pangyayaring napakasakit talaga sa puso ko. Hindi ko noon matanggap na muli akong iniwan ni Rina para sa kanyang asawa. Masakit sa akin kasi hindi man lang napansin ni Rina ang pagmamahal ko sa kanya. Na ito-turn down lang niya ako sa huli. Papadudot, sinubukan kong habulin noon si Rina. Ipinakita ko sa kanya na hindi ako madaling sumuko.
Pero wala pa rin nangyari sa mga paghabol at pagmamakaawa ko sa kanya. Na wag niya akong iwanan dahil hindi ko rin napigilan si Rina na lumayo ng tuluyan sa akin at sumama sa taong minamahal niya. Papa Dudut, simula nang iwanan ako ni Rina sa pangalawang pagkakataon, ay nanumbalik ang mga kalungkutan ko. Nawala ang sigla ko. Agad yung napansin naman ng mga kaibigan ko, kaya madalas nila akong tulungan at bigyan ng advice. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko noong pag-move on, ay hindi ko makalimutan si Rina at sa pagdaan ng araw ay mas lalo akong nangulila sa kanya. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas. Pero pakiramdam ko ay taon ang lumipas. Papa Dudut, napabayaan ko noon ang sarili ko at halos naging negatibo na ang pananaw ko sa buhay. Samantala isang gabi ay hindi na nakatiis ang aking kaibigan si Rica at nagpa siyang samahan ako sa pighating nararanasan ko. Hanggang ngayon pa rin ba, Serena pa rin ang laman ng utak mo? Alright. Naman. Off to be. Iniwan ka na nga nung tao ang sabi ni Rica sa akin. Katarino, kailan mo ba matatanggap na kaibigan o kapatid lang ang turing sa'yo ni Rina? Maraming babae sa mundo. Tapos magkakagusto ka lang sa babaeng may asawa pa. Ngunit nanatili lamang akong walang kibo dahil ng mga oras na yon ay lumilipad ang isip ko sa kawalan. Katarino, heto pa yung kaibigan ha. Bakit hindi mo buksan ang puso mo sa iba? Hindi ko naman sinasabi na itigil mo ang pagmamahal mo kay Rina. Pero hayaan mong may pumasok na iba dyan sa puso mo. Damn it. Hayaan mong tumibok yan sa ibang babae at hindi lang kay Rina. Malay mo kasi baka mas may better na babaeng nakalaan para sa'yo. At ang malay mo nasa tabi-tabi lang yung girl na yon. Payo niya sa akin. At sino naman ang babaeng yun ha? Ikaw? Tanong ko. Napangiti ako ng slight dahil sa totoo lang ay normal lang sa amin ni Rica ang mag-asaran. Natawa ang aking kaibigan sa akin. May nahimik ka nga dyan. It's okay though, Siyempre hindi ako yun. At saka pwede ba hindi kita type? Kung magiging tayo parang incest ang mangyayari sa atin. Deny pa nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, si Rica ang isa sa mga nagpapasaya sa akin lalo na sa mga panahon o sitwasyong malungkot ako. Siya ang dahilan kaya ako napapangiti kahit na madalas ay depressed ako dahil sa buhay. Kapag kasama ko siya, nawawala ang pagod at lungkot ko sa katawan. Samantala'y dumating ang araw at isang tawag sa aking cellphone ang aking natanggap. At laking gulat ko nang marinig ko si Rina sa kabilang linya. Umiiyak siya at humihiling na makipagkita ako sa kanya. Nang dahil nga sa pagmamahal ay nagpaunlak ako at agad kami nagkita ni Rina sa tabat ng isang simbahan. Doon ay nalaman kong tuluyan na siyang iniwan ni Emil. Sa totoo lang masakit sa akin ang ganitong eksena. Ayaw kasi kitang nakikitang ganyan. Rina, alagaan mo naman sana ang sarili mo. Huwag kang magpakatanga. At saka merong isang lalaki rito na higit na nagmamahal sa'yo. Ako. Ang sabi ko kay Rina habang umiiyak lang ang babae sa aking mga balikat. Handa kitang saluhin kay Emil. Handa kong tanggalin lahat ng sakit na nariyan sa dibdib mo. Handa kitang tulungan na kalimutan ang walang kwenta mong asawa. Pakiusap Rina, hayaan mo kong mahalin kita. Hayaan mo kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Katarino, sige, tulungan mo kong kalimutan ang asawa ko. Yun lamang ang nasabi sa akin ni Rina at isang halik ang aking binitawan sa babaeng pinakamamahal ko. Papa Dudut, hindi ko na noon pinalagpas ang pagkakataong yon at doon ay nagsama kami ni Rina. Sa maikling panahon ay nagturingan kaming mag-asawa. Sa madaling salita ay nag-live-in kami samantala ay ginawa ko noon ang lahat para paligayahin si Rina sa piling ko. Naging mabuti akong asawa sa kanya at minahal ko siya ng buong tapat at inilaan ko ang buhay ko sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi naging sapat yon para mahalin ako ng tuluyan ni Rina.
Dahil mas pinili pa rin niya akong iwanan sa pangatlong pagkakataon para mag-ibang bansa sa Kuwait. Oh, this isn't what's her face, is it? Rina, sigurado ka ba sa desisyon mong magtrabaho sa Kuwait? Iiwan mo naman ba ako sa pangatlong Oh, right, pagkakataon? this guy. Sabi ko sa kanya habang nasasaktan. Sa katotohanang magkakahiwalay na kaming dalawa. Tatapatin na kita. Kaya ako gustong umalis para lumayo sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Sa 4 na buwang pagsasama natin sa iisang bubong ay napagtanto ko na hindi kita kayang mahalin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay napaiyak na ako. Patawarin mo ko kung pinaasa kita pero hindi ko na kayang pilitin pa ang sarili ko, Katarino. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Alam ko marami ka pang makikitang babae dyan na higit pa sa akin. Bata ka pa. 19 ka pa lang at may itsura ka naman. Crazy to Alam hold ko it na in may the fucking magkakagusto code, pa sa iyong dude. ibang babae. Pagpapatuloy pa niya. GPT Sa kabilang framework. banda ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na ilabas ang aking mga nararamdaman. I have no authority. Nang That's umalis what ka he sa said. bahay No ampunan, kids. Let's start over. iniwan mo ko sa It seems unang we got off on the pagkakataon. wrong foot. Haven't made shit since Araw-araw, Rage 2. Yeah. madalas akong Rage 2 was- umiiyak at Rage 2 malungkot tanked. noon kasi nawala ka sa akin, ang babaeng mahal ko. Kaya sinumpa ko noon na kapag nakalabas na ako ng bahay ampunan ay hahanapin kita. Tapos nitong nahanap na kita, iniwan mo ko sa pangalawang pagkakataon para sa asawa mo. Nasaktan ako noon, Rina. Naging malungkot ang buhay ko. Ngayon, iiwan mo ulit ako para naman sa trabaho Yeah, I mo. think didn't Rage 2 also come out Masakit on, ito sa akin kasi alam kong hindi ka na babalik sa akin. fucking Rina, Epic Store exclusive for like bakit mo ba ako 6 sinasaktan months or ng a ganito? year or something? Are they still Bakit doing ba that? Are kahit na people nung still, pag-iwan mo doing sa that? akin ay mahal pa rin kita? It's too Naibulalas ko underrated. dahil sa I have a halo-halong soft spot emosyon for Rage 1. na So I played nararamdaman Rage ko. 2, it just kind of felt like Katarino, I don't know. nagpapasalamat I mean, it ako was sa more- pagmamahal it was mo kinda more na the same, ibinigay but in sa like, akin. I don't know, in a way that's like Alam mo, ikaw ang taong madaling mahalin. Very- Kaya iwan man kita hindi like, ako just mangangamba. like Kasi a tiyak game na that may was, like, really magmamahal afraid of sa iyong iba. rejection, right? Like it just felt like Sana, Katarino, magpakatatag like, ka. doing a lot. Trying Alam to be kong kaya mo yan. Borderlands-esque a little bit. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa akin, Papa Dudut. Wala rin Yeah, akong it wasn't a bad nagawa game, I noon, just Papa didn't really- Dudut, I'm not- at tuluyang iniwan ako I ni enjoyed Rina Rage sa 1. pangatlong For me, pagkakataon. I wasn't, like, Sobra ko needing a nasaktan noon at second halos game. magunaw ang mundo ko. Come on. Ginawa ko kasing We can do it. mundo si Rina, Papa Dudut. Kaya nung umalis siya sa buhay ko, ay nasirang lahat yon. Nang lumipad siya patungong Kuwait ay muli akong umiyak at nagdalamhati. Nang mga panahong yon ay tuluyan ang naging negatibo ang pananaw ko sa buhay. At noong mga panahong yon ay iisa lang ang nasa isipan ko. Ang sundan si Rina sa Kuwait. Kaya ginawa ko ang lahat para masundan siya pero Papa Dudut nahirapan ako noon. Pero hindi ako sumuko. Ilang taon din ang lumipas bago ako nakahanap ng trabaho sa Kuwait. Nang makapagtrabaho ako sa Kuwait ay iisa lamang ang hangad ko. Bukod sa makapagtrabaho, ang makitang muli si Rina. Pero sadyang malaki ang Kuwait, Papa Dudut. Kaya nahirapan akong hanapin siya. Pero isang araw ay hindi ko inaasahan na magtatagpo ang landas naming dalawa. Siyempre, laking gulat niya nang makita niya akong nandito ako sa Kuwait para samahan siya. Alam mo, Rina, 2 years din tayong walang komunikasyon. Kaya hindi mo maiiwasan sa akin ang manabik sa'yo. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Sabik na makita at mayakap siya. Pero hindi masaya si Rina na makita ako. Bakit mo pa ako sinundan? Tanong pa niya sa akin. Sinundan kita, Rina, kasi mahal na mahal kita. Labis na ako nangungulila sa'yo. Tugon ko. Nagbuntong hininga siya bago muling nagsalita, Papa Dudut. Katarino, pakiusap. Tigilan mo na ako. Nananahimik na ang buhay ko. Tama na. Bakit ka pa ganito sa akin, Rina? Hindi ko na kayang mawala ka para sa akin. Mangiyak-iyak na ako ng mga oras na yon. Patawarin mo ako pero iiwan ulit kita sa pang-4 na pagkakataon. Mahinang sabi niya sa akin. May asawa at anak na ako dito sa Kuwait. Dito ko nakita sa Kuwait ang tunay kong kaligayahan. Ngayon kumpleto na ang buhay ko.
Masaya na ako sa buhay ko, kaya sana huwag mo nang guluhin pa, Katarino. Sa sinabing yun ni Rina, ay lalo akong nanlumo. Halos maglupasay ako para sabihin niya sa akin na nagsisinungaling lamang siya. Pero totoo ang lahat, Papa Dudut. Hindi akong kaligayahan mo, Katarino. Maaaring narito o nasa ibang lugar. Basta iisang sigurado ako. Hindi ako yun. Maghintay ka lang at darating din yung para sa'yo. Pangako kapag nakita mo na siya, magiging masaya ka rin at makakalimutan mo rin ako. Ngayon kung nasaktan man kita, hinihingi ko ng kapatawaran yun sa'yo. Huling wika ni Rina sa akin bago niya ako iwan sa gitna ng pighati. Papa Dudut, sa pang-apat na pagkakataon ay muli akong iniwan ni Rina para sa kanyang bagong pamilya. Masakit yon sa akin pero anong magagawa ko? Tuluyan na ring nawala si Rina at hanggang ngayon ay wala na rin akong balita sa kanya. Pero Papa Dudut, mahal ko pa rin siya. Maaring sabihin ng mga listeners mo na napakatanga ko dahil pinagpipilitan ko ang isang bagay na alam kong hindi para sa akin. Pero anong magagawa ko, Papa Dudut? Nagmahal lamang ako. Ang malas ko nga lang dahil ang taong minahal ko ay palagi akong iniiwan. Papa Dudut, kaya ako sumulat sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories ay para magbahagi ng storya ng buhay, pag-ibig at kasawian ko. Hindi ako hihingi ng payo kasi kahit na anong sabihin ng mga listeners mo ay patuloy ko pa rin mamahalin si Rina. At patuloy pa rin akong umaasa na isang araw ay mamahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Di ako nasasabihin ng mga listeners mo na baliw ako at tanga. Pero okay lang sa akin. Kasi sa pagkakaalam ko ay hindi masamang magmahal. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at muli, pasensya po sa istorbo. Pero alam ko na merong mga makakarelate sa istorya ng buhay ko. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Papa Dudut YouTube channel sa Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Katarino. May mga tao talaga na labis magmahal. Hindi yun masama, ngunit kapag ikaw ay nagmahal ng labis, siguraduhin mo na may sapat ka pa ring pagmamahal at respeto sa iyong sarili. At palagi rin nating tatandaan na hindi masamang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin. Pero huwag kang maghintay ng kapalit sa kanya nang sa ganoon ay hindi ka masaktan sa huli. Huwag mong ipilit sa kanya na mahalin kanya dahil ang tunay na pag-ibig ay kusayang dumarating, kusayang nararamdaman. Ang isang pinilit na pag-ibig ay hindi matatawag na pag-ibig, kundi isa lamang itong self-gratification. At tanggapin din natin na may mga sitwasyon talaga na mahal mo ang isang tao, pero hindi kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Yung nagmamahalan kayo at the wrong place and at the wrong time. Kapag ang pag-ibig natin ay alam mo nang hindi uukol, simulan mo nang tanggapin ang katotohanan at matutong ibaling sa ibang bagay ang iyong puso't atensyon. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa pighati at pagdurusa kung may paraan naman para makaahon at makaiwas. Tandaan, love respects. Hindi lang sa taong mahal mo, kundi pati na rin para sa sarili mo. Muli maraming salamat, Katarino, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Sana'y maging maayos na ang kalagayan mo at sana'y dumating din sa iyo ang realization na kailangan mong bitawan ng mga bagaheng alam mong hindi na nakakatulong sa iyong buhay at pagkatao. God bless sa iyo. I don't know. We'll see.